Magandang araw sa iyo at salamat sa pagbabahagi nitong napakadetalyadong mga source at notes mo. Oo nga. Grabe, pagkabasa namin, para kaming pumasok sa parang isang complex na aklat. Ang daming sipi mula sa aklat ng pahayag Totoo. at malinaw na may isang malaking misteryo kang gustong malutas. Gaano ba talaga katagal ipapahayag itong tinatawag na walang hanggang ebanghelyo? Ayun. At para masagot yan, hindi pwedeng isang simpleng sagot lang, di ba? Ang ganda ng pagkakalatag sa mga dokumento mo, parang isang investigasyon. Oo nga. Kaya ang misyon natin ngayon ay pagtagpi-tagpiin yung mga piraso ng puzzle na binigay mo. Susundan natin yung lohika ng iyong mga source para mabuo yung buong larawan. Sakto. Pag-uusapan natin yung 144,000, yung dalawang saksi, yung halimaw, at itong napaka-espesipikong timeline. Okay, himayin natin to. Para masagot ang tanong mo, parang kailangan natin ang tatlong susi. Una, sino ba talaga yung magpapahayag ng mensahe? Yon. Pangalawa, ano eksakto ang laman ng mensaheng yan? At pangatlo, kailan at gaano katagal? So, umpisaran natin sa unang susi. Sino ba itong mga messenger? Dito pa lang sa simula, may inilatag na agad na isang medyo radical na ideya ang mga materyales mo. Kasi merong dalawang grupo dyan na laging pinag-uusapan sa pahayag. Oo, yung 144,000. At yung dalawang saksi. Tama. Ang sinasabi ng mga source mo, simple lang, iisang grupo lang sila. Teka. Wow. So, hindi pala literal na dalawang tao, gaya ng iniisip ng marami, itong dalawang saksi. Hindi raw? Based sa interpretasyong binigay mo, isang buong hukbo pala sila. 144,000 na katao. That changes everything. Paano naging ganun yung interpretasyon nila? Kasi yung connection daw ay nakabatay sa mga description. Pareho silang inilalarawan bilang mga lingkod ng Diyos na may special na misyon. Okay. Yung 144,000 tinawang silang unang bunga, mga malilinis, walang kapintasan. Sila rin yung nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang kordero. Okay. Gets ko. So ang interpretasyon dito, yung dalawang saksi ay simbolikong pangalan lang para sa buong grupong to na parang kumakatawan sa batas at mga propeta. Kumbaga parang sina Moises at Elias. Okay, so establish na natin, ayon sa notes mo, na itong 144,000 at dalawang saksi ay isa. Pero may binabanggit din tungkol sa pagtatatak o sealing sa noo nila. Ano naman to? Parang isang special pass? Magandang paghalintulad yan. Ayon sa mga dokumento mo, yung pagtatatak, hindi yan literal na marka. Hindi. Hindi! Simboliko raw ito para sa pagtanggap ng banal na espiritu na tinatawag din nilang huling ulan. Ito yung parang go signal nila. Okay, go signal. At may isa pang event na sinasabing kasabay nito. Yung eksena sa Pahayag 10 kung saan kinakain nila yung maliit na aklat. Yun. Yung aklat na matamis daw sa bibig pero mapait sa tiyan. Anong koneksyon yan sa mission nila? Iyan mismo sinasabi sa mga source mo na yung maliit na aklat na yon ay walang iba kundi ang walang hanggang ebanghelyo para sa mga huling araw. Wow. So, ang buong proseso parang ganito. Tinanggap nila yung banal na espiritu which is yung pagtatatak. Okay. Tapos kasabay nun, kinain nila yung mensahe, yung maliit na aklat. Sa madaling salita, binigyan sila ng kapangyarihan at ng eksaktong mensaheng ipapahayag nila. Na-commission sila, kumbaga. Malinaw. So nasagot na natin yung unang susi, yung sino. Isang malaking grupo ng 144,000. Ngayon, punta tayo sa pangalawang susi. Ano naman yung mismong memo na dala nila? Ano yung laman ng walang hanggang ebanghelyo? Dito nagiging mas lalong interesante. Kasi yung argumento sa materyales mo ay nagbabago raw yung focus ng ebanghelyo depende sa panahon. Paano yon? Halimbawa, sa Hardin ng Eden, ang ebanghelyo raw ay huwag kainin ng ipinagbabawal na bunga. Sa panahon ni Moises, naging sundin ang 10 utos. Okay, makes sense. Sa panahon naman ng mga apostol, naging tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. May isang core, pero nag-iiba yung emphasis, di ba? Parang bawat panahon may sariling most important announcement.
So pena sa pinakahuling panahon, itong huling isang linggo, ano yung pinaka-urgent na announcement? Napaka-espesipiko nito at direkta itong sinisipi mula sa pahayag 14. Ang pinakabuod ng ebanghelyo para sa panahong yon ay isang matinding babala. Anong yun? Ito, huwag sambahin ang halimaw at ang kanyang larawan at huwag tanggapin ang kanyang marka sa noo o sa kamay. Yan na, yun ang sentro ng pangangaral nila. Isang napakadirektang babala para sa isang napakadelikadong panahon. At itong huling isang linggo, yung huling 7 taon, yun yung setting ng buong drama. Paano ba nagsisimula yung countdown ayon sa mga dokumento mo? Yung starting gun, sabi sa notes mo, ay isang malaking event. Yung paglitaw ng halimaw mula sa dagat at pag-upo ng anak ng kapahamakan, so yung Antikristo, sa templo ng Diyos. Kapag nangyari yan, start na. Start na ng huling 7 taon. At yung panahong to, nahati sa 2. Tig-3.5 taon. At yung misyon ng 144,000, nangyayari sa unang kalahati. Okay. Dito na kayo papasok sa ikatlong susi, yung timing. May inilatag na sunod-sunod na pangyayari ang mga source mo. Ano? Parang military operation plan. Oo, detalyado. Talakayin natin yung timeline. Yung unang kalahati, katumbas ng 42 buwan o 1,260 araw. Pero bago pa man yan magsimula, may mga nangyayari na, tama? Tama. Ito yung parang domino effect. Bago pa lumitaw yung halimaw, may mga matinding kalamidad na sinisimbolo ng pagbubukas ng unang 6 na selyo. May digmaan, tagutom. Kaguluhan, basically. Oo, kaguluhan. Pero ang mahalagang punto ay ito. Sa panahon ng ika-6 na selyo, kung kailan may napakalakas na lindol, doon palang tinatatakan ang 144,000. Sa gitna ng lahat ng yon. Wow, so sa gitna mismo ng matinding gulo sila binibigyan ng kapangyarihan, parang inihahanda sila para sa isang mas matinding laban. Eksakto. Pagkatapos nilang matatakan, bubuksan na ang ika-7 selyo. At ayon sa interpretasyon dito, yung ika-7 selyo, parang Russian doll sa loob nito may 7 pang mas matinding kaganapan, ang 7 trompeta. Grabe, ang daming moving parts. Para sa'yo na binabasa ito, parang nanonood ka ng epic movie. Nakaka-tense. So, anong dala ng mga trompetang to? Yung unang 4, wawasakin ang ikatlong bahagi ng kalikasan. Pero pagkatapos niyan, mas tumitindi pa. Yung ika-5 at ika-6 na trompeta, tinatawag na mga paghihirap o woes. Okay. Sinasabi pa rito na sa ika-6 na trompeta, mamamatay ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Imagine mo yung bilang niyan. Grabe. At pagkatapos mismo ng malawakang kamatayang to, doon nabibigyan ng kapangyarihan ng halimaw na mamuno sa buong mundo sa loob ng 42 buwan. At dito na nagtatagpo ang lahat. Ito nang yung simula ng 1,260 araw na countdown. So habang nagsisimulang mamuno ang halimaw, kasabay nito yung pagsisimula ng misyon ng 144,000. Parang head-on collision, di ba? Oo. Yan mismo ang eksena. 2 kaharian ang maglalaban sa loob ng 1,260 araw habang pinipilit ng halimaw ang lahat na sumamba sa kanya, kasabay nito yung pagpapahayag ng propesya ng 144,000. Binabalaan nila yung mga tao. Oo, sinasabi nila, huwag kayong sumamba. Diyan, isang direktang pagkontra sa utos ng halimaw. Teka, linawin natin to para sa iyong mind. Ito yata yung pinakamalaking mind-blown moment dito sa sources mo. Hindi lang kung sino ang 144,000, kundi kung ano sila. Lumalabas na hindi lang sila mga evangelist na may flyers. Hindi talaga. Sila ay parang special forces sa isang spiritual war. Tama ba? Napakagandang paglalarawan yan. Dahil hindi lang pangangaral ang ginagawa nila. Ang sabi sa mga sipi mo, binigyan sila ng kapangyarihan na magpaulan ng apoy mula sa kanilang bibig para ubusin ang kanilang mga kaaway. Wow! May kapangyarihan din silang pigilan ng ulan at gawing dugo ang tubig, parang sina Elias at Moises. Ang misyon nila ay malinaw, wasakin ang puwersa ng halimaw. So, hindi lang sila nagbibigay ng babala, aktibo rin nilang pinoprotektahan yung mga mananampalataya.
paano nila to ginagawa? Inihahalin tulad sila kay David o maging sa anghel ng Panginoon. Ang ibig sabihin, sila ang magiging tagapagtanggol ng mga banal sa panahong iyon. Ah, okay. At ito yung panahon na tinatawag sa source mo na dakilang kapigatian para sa mga banal. Mahalaga yung preposition na para sa. Bakit? Kasi ito yung kapighatian na dinaranas ng mga banal dahil sa pag-uusig ng halimaw at ang 144,000 ang kanilang mga tagapagtanggol. At may mahalagang paglilinaw dito ang mga materialis mo. May malaking pagkakaiba raw yung unang kalahati at ikalawang kalahati ng huling linggo, no? Oo, at dito papasok yung parang boxing match analogy. Isipin mo na itong huling 7 taon ay isang laban. Yung unang 1,260 araw, round 1. Okay. Ito yung kapighatian ng mga banal. Sila yung sinusuntok, inaatake ng halimaw, pero may tagapagtanggol sila, yung 144,000. Gets? Pagdatapos ng ministeryo nila, magkakaroon ng unang pagkabuhay na muli at dyan magsisimula yung ikalawang kalahati, babaliktad ang laban. Paano babaliktad? Ito na ang dakilang kapighatian ng halimaw. Panahon na para ang Diyos naman ang manuntok pabalik gamit ang 7 salot na ibubuhos sa mga sumamba sa halimaw. Napakalinaw niyan. So, kung susundan natin ang buong lohika ng mga dokumento mo, ang sagot sa tanong na gaano katagal ipapahayag ang walang hanggang ebanghelyo ay napaka-espesifiko pala. Oo, eksaktong 1,260 araw. Hindi to isang walang katapusang pangangaral, kundi isang high-stakes spiritual na operasyon sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Yan ang pinakatema ng buong argumentong ilinahad sa mga materialis mo. Ang pagpapahayag na ito ay nakatali sa isang tiyak na panahon, yung unang kalahati ng huling 7 taon, at sa isang partikular na grupo. Na may pambihirang kapangyarihan. At ang tungkulin nila ay 2, magbigay babala sa mundo at magtanggol sa mga mananampalataya. Okay, para ibuod natin ang lahat ng napag-usapan, para sa'yo, ang interpretasyong ipinapakita sa mga source mo ay isang kumpletong balangkas. Ang 144,000 at ang 2 saksi, iisang grupo sila. Tama, sila ay binigyan ng kapangyarihan sa panahon ng ika-6 na selyo. At ang kanilang misyon, ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo, na ang mensahe ay, Huwag sambahin ang halimaw. Ginagawa nila ito sa loob ng eksaktong 1,200 araw, kasabay ng pamumuno ng halimaw. at sa panahong iyon hindi lang sila mga mangangaral, kundi mga makapangyarihang tagapagtanggol din, mga spiritual warriors. At diyan nagtatapos ang ministeryo nila. Pero may isang napaka-interesanting puna sa dulo ng mga notes mo. Ano yon? Sinasabi rito na bagamat hindi pa raw nagsisimula yung sapilitang pagsamba, wala pa tayo sa 1,260 araw na yon. Yung babala, yung mismong mensahe, ay ipinapahayag na raw sa kasalukuyan. Parang nasa yugto pa lang tayo ng maagang pagbibigay babala. Parang ganun. Ang tanging kulang na lang daw, ayon sa dokumento, ay yung huling pagbuhos ng banal na espiritu, yung huling ulan, para lubusang mabigyan ng kapangyarihan itong mga tagapagpahayag para sa huling laban. Parang nag-iipon pa lang sila ng lakas para sa grand finale. At ito ang iiwan naming tanong para sa iyong pagninilay base sa lahat ng ito. Kung susundin ang interpretasyong ito, binabago nito yung pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pangangaral sa kasalukuyan. 'Di ba? Oo. Itinuturing itong isang paunang yugto lang, isang paghahanda para sa isang mas matindi, mas tiyak, at mas mapanganib na labanan. Ang tanong na kaakibat nito ay kung ang pinakamahalagang mensahe ng pananampalataya sa hinaharap ay magiging isang pabalalaban sa pagsamba sa isang partikular na nilalang, paano nito binabago ang paraan ng paghahanda ng isang tao, sa isip, sa puso at sa espiritu para sa panahong iyon?